Yo, what's up mga master? Mark Music here. Paano daw mag-improvise? Di po ako professional na gitarista. Nagtuturo lang po ako base sa alam ko, sa sarili kong research experience. Nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi ang may tinuturo ko. Let's go. Let's go na. Yan, napakaraming nagre-request sa akin ito. Paano ba mag-improvise ng isang solo? Masyadong mahaba ito mga master yung topic nito about sa paano mag-improvise yan. Bigyan ko kayo ng napakasimple lang na pamamaraan kung paano ba talaga mag-improvise. Pero make sure mga master na alam nyo yung guitar fretboard nyo. Yan, kaya lagi kong sinasabi na bago kayo mag-aral ng scale is alam nyo yung guitar fretboard nyo. Or yung mga nota na nandito sa loob ng ating gitara. So meron akong tutorial ng mga master, fretboard mastery. Hanapin mo sa aking playlist para malaman mo yung mga nota dito sa ating gitara nang walang kahirap-hirap. So dito na tayo sa ating topic mga master. Magbibigay ako sa inyo na napakasimpleng example lang or yun yung gagawin nating base ngayon para maintindihan nyo kung paano mag-improvise. So, kailangan intindihin muna natin yung tinatawag na melody. Paano ba nangyari yung melody? So, nangyari yung melody, iniisip muna natin yung melody, at nilalabas natin sa ating, sa sounds. Nilalabas natin, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, ganon. Halimbawa, na, na. Yun nilalabas ng boses ko ngayon. Ito na. Yung improvisation mga master is ganun din siya. Kumbaga yung boses natin, ito, yung bunganga natin, hindi na natin gagamitin yun. Ito na yung ating bunganga kumbaga. Diba, naisipan ko ngayon, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. At pag dito na sa gitara, ganito siya. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Ganun. Halimbawa, ito yung naisipan ko. La 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 la. Yun. So, ibibitaw yun ang aking daliri. Ito. La 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 la. Yun siya. Parang ito na yung magsisilbing boses natin. So, pag anong naisipan kong tunog, yan. Sa isang ano lang ito mga master, sa isang bar lang natin yan. Hindi pa ako gumagamit ng mga octaves dyan. Kumbaga, hindi pa ako nakakarating dito sa mga high frets. Hindi pa. Dito lang muna. Isang bar lang muna. Focus lang tayo dito sa isang bar na to. So, para matutunan natin na mag-improvise, kailangan magsisynchronize talaga kung ano yung naisipan nating nota. Dito, ibabato ng ating mga daliri. Lagi nating isipin, bunganga natin, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Pabalikin natin, do, ti, la, so, fa, me, re, do. Then maggagawa tayo ng sequence, do, re, mi, ganon. Do, re, mi, do, re, mi. Yun siya mga master. Ito, meron akong example na kanta. Yung alam na alam natin lahat. Yung nursery rhyme na Twinkle Twinkle, yan. Ito, alam natin to lahat. So, ito yung kaniyang melody. Sa key of C natin kukunin, yan. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Yan yung kanyang melody. So, meron siyang do, do, so, so, la, la, so, fa, fa, me, re, do. Yun yung kanyang melody. At yun yung kanyang scale nandito. Kumbaga, C, C, G, G, A, A, G, F, F, E, E, D, D, C. Yun. So, dito na tayo sa improvisation mga master. So,
Para ma-improve natin itong ating example ngayon na Twinkle Twinkle Little Star. So, kailangan meron din tayong at least man lang mga basic na mga technique. Yung mga basic na technique, yung mga essential na mga technique. Yung tinutukoy ko dito yung mga laging ginagamit natin. Ang una is meron tayong bend, meron tayong slide, meron tayong hammer on, pull up, or pwede natin gawin ito. Ganon. Essential na mga technique para makapag-improvise tayo. Improvise ko, pwede kong gagamitin yung hammer on. Pag ginamit ko yung hammer on, di ba, meron tayong lesson na nun na halimbawa ito yung papatunugin natin, ito yung ating i-hammer on, yan. So dito tayo sa kanyang likod na nota. So yung likod na nota ng G is F. So dito tayo mag-start din hammer on. Ganon. Kaka-improvise na ako. So ganito na. Then yung bend, yan. Ilagay natin bend. So sa bend natin, para makuha natin yung susunod, ito, malapit lang sa kanya, kasi A yung ating susunod na notes. O ito rin, yan. Same lang yan sila dito. Para makuha ko yung A, pwede kong i-bend ito. Full bend yung tawag doon. Kumbaga full bend pag whole step, yung meron silang agwat. Pag half bend naman kung dito lang, pero sintonado yun pag yun yung kukunin ko. Kaya full bend yung gagamitin ko dyan. So ganito na siya. Yan. Diba may parang kaiba na yung ating ano ngayon, may konting taste na yung ating Twinkle Twinkle Little Star. Yan. Then pwede nating gawan ng di ba meron ano doon, may space doon, di ba may parang magpapahinga ka. Yan. Yan o. Bago pa ulit yung isang nota na, so may space sa kanila between. Yan, mayroong space na konti. Pwede kang gumawa ng sequence doon basta nandoon sa scale natin. Pwede kong dagdagan ng 3 nota, 2 nota, or pwedeng 4 na nota. Depende sa'yo. So ito yung sinasabi ko. O, di ba? Meron akong dinagdag. So meron akong B, hammer on ako sa C, B, then A. Dinagdagan ko siya, di ba? Para magkakaroon ng ibang taste yung ating Twinkle Twinkle Little Star. So ito na siya. O, di ba? Meron siyang konting flavor na, di ba? Then yung dito sa, di ba, galing ako sa G papuntang F. So parang boring na rin siya, parang bumalik din tayo sa kanyang original. Pero pwede rin naman natin gawin yon. Pero para malaman nyo kung paano mag-improvise. So ganito na siya. Ini-slide ko na rin pati yung galing sa F at E. Tapos i-slide ko na rin yung D. Tapos dito ko nagagawin yung aking root. Yan, pwedeng ganun. Pwede mong maisipan yun kasi nga improvisation nga, di ba? Kumbaga, gagawa ka ng parang sariling paraan mo. Pwede mong i-bend yun. Yan. Pwede mong gawin. Pwede mong i-hammer on pull up yun. Yan. Depende sa'yo. Pwede mo nga itapping yung pababa eh. At yun yung kagandahan sa mga gitarista. Meron tayong, kumbaga, may uniqueness tayo ba na tayo lang ang nakakalam nun kung anong gagawin natin. So overall, ganito yung nagawa ko. Yan. At nagbabago pa yan. Depende sa gagawin ko. Pwede kong gagawin ito. Oh, ini-slide ko yung aking una na nota. So, galing ako sa A.
'Di ba? May panibagong flavor kasi hindi naman nangangahulugan na yung mga ito, kaganito off notes is hindi na natin pwedeng gamitin. Magagamit natin yan. Basta ito nga, gamay natin yung scale. Komportable na tayo na gawin ito. Yun lang naman yun eh. Huwag kang matakot sa mga chromatic, sa mga ibang notes na parang bawal, ganun, hindi. Actually, kaya mo siyang gawin. Example sa ating C major scale ito. Di ba meron tayong ito, root, tapos dito yung ating second, then third, fourth, fifth, 6, 7, 8 or octave. So, pwede nating kukunin yung nandun sa loob niya. So, meron lang tayong index, ring, pinky. Pwede nating isama ito. Yan. Yan, ganon. So, nag-add ako ng nota dun. At saka dito naman, yan, sa box na to, so meron tayong E, F, G. So, pwede ko rin kukunin ito. Yan, yung G flat. Yan. At dito sa box natin, so meron lang tayong C, D. Pwede kong kunin yung C sharp. Yan. At pwede pa akong mag D sharp. Ganon din dito. Yung E, ito, pwede rin akong kukuha dito. Ganon. Maraming possibilities na mga ideas na malalagay mo, mga nota. Basta kabisado mo yung scale. Yun siya mga master. Parang ito, pagpakinggan nyo. Napapakinggan nyo lang yung do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Pero actually, ito yung ginamit ko. Yan. So, pwede natin maggamit yun. Basta ito, gamay mo talaga yung scale. So, ngayon, pwede kong gagamitin yung mga notes na yun. So, example, yung aking E, maglagay ako ng G sharp. Yan, pwede mo rin gagawin ito. At yung aking G kanina, ito, pwede ko rin gawin ito. Ito yung G flat or F sharp. Pwede kong gawin yan. Sa C, yan, pwede kong gawin dito ako mag-start sa A. Yan, pwede. I-access natin yon. So, example, meron na tayong do. So, pwede kong gagawin dito. O pwede rin naman dito sa B. Yan, pwede kong gagawin yon. So, ganito siya. Di ba? May tunog siya na parang kakaiba. O parang merong spice na konti. Hindi improvise na. Hindi na siya yung talagang original. Yun siya mga master. Kumbaga mag-explore ka lang. Kumbaga kukuha ka ng isang melody. Hindi lang ito yung Twinkle Twinkle. Halos lahat. Kahit na yung mga trending na mga intro eh. Yan, pamilyar sa inyo yan. Pwede ko gawin yung hammer on. Yan. Yan, galing ako sa A, papuntang B. Then yung susunod natin na nota is F sharp. So ang gagawin ko, galing E, hammer on ko yung F sharp. Yan. Tapos sunod natin is G sharp, hammer on ko, galing ako sa F sharp. Yan, babalik ko lang din yung hammer on ng A papuntang F sharp. So, ganito na siya. Di ba? Improvise. Pwede kong gawin yung bend. So, itong gagamitin kong E. Yan. 9 frets sa G string. So, ito yung E. I-bend ko yung A dito sa 10 fret ng B string para makuha ko yung B. Full bend.
release din babagsakan ko yung F sharp. Yan, para makuha ko tong tunog na to. Yan. Diba? Medyo maarte yung tunog. Then dito ko gagawin yung E, tapos i-bend ko na lang itong F sharp ko. Yan, bend at saka release yan. Ganito yung tunog niya. Yan, pwede mong gawin yun. Basta magamay mo na talaga yung scale. So, ito mga master, napakasimple lang itong tutorial na ito mga master. Pero alam ko, makakakuha kayo ng ideya nito. Ganito yung pag-improvise na tinatawag. Ini-improve mo. Or pwede kang makagawa ng sarili mo talaga na pagkaintindi kung paano mo gamitin yung skala mo para makabuo ka ng isang solo. Yan, so, makakapag-solo ka na. Kumbaga, pag may impronto na mag-solo ka, so magagawan mo siya ng pamaraan kasi marunong ka nang mag-improvise. Yun siya mga master. So, hanggang dito lang sa video natin na ito mga master. Sana wag itong kalimutang i-share sa mga kilala nyo, kaibigan nyo na mahilig din sa gitara. So, hanggang dito lang. This is Smart Music. God bless you all. Peace out.